Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay The Boy in the Striped Pajama. Ito ay tungkol sa nabuong pagkakaibigan ng dalawang batang magkaiba ang estado ng buhay sa panahon ng malupit na rehimen ng Nazi. Enjoy watching! Ang pelikula ay nagsisimula sa pagpapakita sa lungsod ng Berlin, kung saan makikita ang isang 8 taong gulang na batang lalaki na si Bruno. Tumatakbo siya at nakikipaglaro kasama ng kanyang mga kaibigan, galing sila sa paaralan at sila ay pauwi papunta sa kani-kanilang mga tahanan. Ito ay naganap noong World War II, kung saan si Hitler ang namumuno sa bansa at ang mga Hudyo ay nakadanas ng kalupitan at tinanggalan ng kanilang mga karapatan. Nang nakauwi na si Bruno sa kanilang tahanan, napansin niyang inaayusan at nililinis ito. Kaya tinanong niya ang kanyang nanay na si Elsa tungkol dito, at ang sagot niya ay mag-ho-host ang kanilang pamilya ng party sa gabing yun para sa promosyon ng kanilang ama na si Ralph na isang Nazi officer. Nang gabi ding yun sinabihan ni Ralph ang kanyang mga anak na aalis na sila sa Berlin, at papunta na sila sa isang maliit na bayan. Dahil ngayon ay na-promote siya bilang commanding officer ng isang concentration camp para sa mga Hudyo. Nang marinig ito ni Bruno, hindi niya maiwasang malungkot dahil kailangan niyang iwan ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman sinisigurado sa kanila ng kanilang ama, na magagawa nilang magkaroon ng mga bagong kaibigan sa bagong lugar na kanilang titirahan. Sa sumunod na eksena, dumating si Bruno at ang kanyang pamilya sa kanilang bagong tahanan, ito ay sa occupied Poland. Ito ay 2 palapag na bahay na may hardin at napapaligiran ng matataas na pader. Habang nakasilip sa bintana ng bago niyang kwarto, si Bruno ay napansin ng ilang bahay sa malayo at iniisip niya na ang mga bahay ay pag-aari ng mga magsasaka at naisip din niya na may mga batang naglalaro doon. Sinabi niya sa kanyang ina ang tungkol dito at sinasabi niya na ang mga magsasaka ay nakita niyang nakasuot ng mga striped na pajama. Samantala, may pumasok sa kusina na isang matandang lalaki at nagdadala ng sariwang gulay para sa araw na iyon. Habang papasok ang lalaki para ilagay ang gulay sa ibaba ng counter, napansin ni Bruno ang suot na pajama nito. Isang striped na pajama ang nakita nila na suot-suot ng matanda. At sa pag-uusisa tungkol sa nakita ni Bruno, si Elsa ay tumingin sa bukong-bukong ng lalaki habang papaalis ito at sa wakas ay nalaman niya ang tunay na katotohanan. Sa sumunod na eksena, makikita si Bruno sa loob ng opisina ni Ralph, kung saan siya ay nagtanong tungkol sa mga magsasaka na nakasuot ng pajama. Sabi ni Ralph sa kanya, ang mga taong may suot na stripe na pajama ay hindi na tinuturing na mga tao. Samantala nalaman ni Elsa na ang sakahan na tinutukoy ni Bruno ay isa palang concentration camp, na para sa mga Hudyo. Pagkatapos nito, siya ay galit na sumugod papasok sa opisina ni Ralph, kinumprante niya si Ralph tungkol dito, at hinayaan pa rin nila si Bruno na isipin na ito ay isang sakahan lamang na kung saan ang mga magsasaka ay nakasuot ng stripe na pajama, at binawalan din nila si Bruno na makipagkaibigan at makipaglaro doon. Sa bintana kung saan natatanaw ni Bruno ang camp, ay tinakpan din nila sa hindi maipaliwanag na dahilan. Maraming araw ang lumipas at si Bruno ay naglalaro mag-isa sa kanilang bagong bahay, malungkot siyang mag-isa at walang sino mang kaibigan. Isang araw habang siya ay naglalaro sa front garden, may napansin siyang maliit na pinto na patungo sa likod ng kanilang bahay. Tahimik na sinusubukan niyang pumasok sa loob upang galugarin ito, ngunit napansin siya ni Elsa at tinawag siya. Pilit na pinapasok sa loob si Bruno upang masanay ito sa kanilang bagong bahay. Habang naghahapunan, ipinaalam ni Ralph na nag-hire siya ng tutor para kay Bruno at sa ate niyang si Gretel. At siya ngayon ay excited dahil hindi na niya kailangang pumunta sa paaralan para mag-aral dahil ang paaralan na mismo ang pupunta sa kanya. Sa sumunod na eksena, habang si Bruno ay naglalaro sa isang swing ay may napansin siyang isang maitim na usok sa langit. Sinubukan niyang tumayo at tignan ang lugar kung saan galing ang usok ngunit sa hindi inaasaang pangyayari ay nahulog siya sa duyan at nasaktan nito. Nakita ito ng matandang lalaki na nagrarasyon ng gulay sa kanila, kaya binigyan siya nito ng first aid. Si Bruno ay may pag-aalinlangan tungkol sa pagbenda, at iniisip niya na dapat siyang makita ng doktor. Gayunpaman tiniyak sa kanya ng matanda na siya ay mabuti at binanggit din, na dati rin siyang isang manggagamot.
Ang matanda ay nagpakilalang si Pavel, at si Bruno ay nagulat tungkol sa katotohanan na ang isang doktor ay nagtatrabaho sa kanyang bahay at nagbabalat lamang ng patatas. Maya-maya pa ay dumating si Elsa at nakita si Pavel na inalagaan ang mga sugat ni Bruno. Medyo nalilito siya pero nagpasalamat pa din siya kay Pavel para sa ginawa nito para sa anak. Sa sumunod eksena, sumilip si Bruno sa bintana ng kwarto ng ate niya at napansin ang isang matandang lalaki na nakasakay sa bisikleta, at nalamang siya ang kanilang bagong guro. Sinimulang ituro ng guro sa kanila ang tungkol sa rehimeng Nazi at ang kasaysayan nito. Bilang assignment sinabihan sila na magbasa ng history book. Ngunit si Bruno ay mas gustong magbasa ng mga adventure book at naiinip siya sa pag-aaral sa malaking bulky history book. Maya-maya habang binabasa ni Bruno ang kanyang boring history book, napansin niya ang pinto sa likod bahay na nakabukas, at sa pagkakataong ito ay mabilis siyang tumakbo patungo sa direksyon nito. Dumaan siya sa bintana at naglakad patungo sa malawak na kagubatan upang magmasid, nang wala man lamang ideya kung saan at ano ang mayroon sa lugar na iyon. May nakitang gasgas na trail si Bruno kaya't sinundan niya ito, hanggang umabot siya sa kampo na pinaniniwalaan at inaakala niyang isang farm. Ngunit ang inaakala niyang bukid ay napapaligiran ng barbed wire na bakod, at lahat ng mga tao sa loob ay may suot na striped na pajama na may numero. Sa kabilang bakod napansin ni Bruno ang isang bata na kasing edad niya, na nakaupong mag-isa. At agad niyang napansin ang napakalaking kaibahan nila, sa pamamagitan ng mga magulang ng bata at ang paligid na kanilang tinitirhan kahit magkasing edad lamang silang dalawa. Lumapit siya sa bata at nagpakilalang siya si Bruno at sumagot naman ang batang lalaki at sinabing Samuel ang pangalan niya. Sinabi sa kanya ni Samuel na siya ay nagugutom, at nagtatanong kung may dalang pagkain si Bruno. Ngunit walang laman ang mga bulsa niya, at tahimik na nagpasya na siya ay magdadala ng pagkain para sa kanya sa susunod na pupunta siya. Tinanong niya si Samuel kung kasama ba siya sa isang palaro. Sapagkat napansin niya ang mga numero na nakaimprenta sa kanyang damit, sumagot ni Samuel na walang kinalaman ang numero sa anumang laro, at mabilis na bumalik sa kampo pagkatapos marinig na sumipol ang isang gwardya. Pagkatapos ay umuwi na rin si Bruno, at nagsimula na sa pagbabasa kasama ang kanyang bagong tutor. Kinabukasan pumunta muli si Bruno sa camp na may dalang chocolate bar para kay Samuel, pero sa pagkakataong ito hindi niya nakita si Samuel. At si Bruno ay madalas nang binibisita si Samuel at palaging nagdadala siya ng pagkain para dito. Sa katagalan, nalaman ni Bruno na si Samuel ay isang Hudyo, na dinala sa camp kasama ng mga magulang niya. Isang araw, nagtanong si Bruno kay Samuel tungkol sa maitim na usok na lumalabas sa chimneys. At sumagot siya na hindi niya alam at bawal siyang pumunta kahit saan malapit doon. Pagkatapos ay umuwi na sa kanilang bahay si Bruno, at nangangako na magkikita uli sila ni Samuel. Sa sumunod na eksena, makikita si Bruno nakaupo kasama ang kanyang ama. Nagtatanong siya dito tungkol sa maitim na usok na nakita niya. Sumagot naman si Ralph, na ang usok ay nagmumula lamang sa sinusunog na basura ng mga trabahador sa farm. Sa kabilang eksena, pagkaraan ng ilang oras ay bumisita si Elsa sa kwarto ni Gretel at nagtataka siya tungkol sa kung ano ang itinuturo sa kanila ng kanilang tutor, sapagkat napansin niya ang ilang poster ng digmaang Nazi sa kanyang pader. Makikita ang tutor nila na nagtuturo sa mga bata tungkol sa mga Hudyo na nagsasabi na sila ay masasama, at sila ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng bansa. Gayunpaman si Bruno na iniisip si Samuel ay hindi naniniwala, at sinasabi niyang hindi lahat ng mga Hudyo ay masasama. Pagkatapos ng klase, napagpasyahan niya na bisitahin si Samuel at tulad ng dati nagpasya siyang magdala ng pagkain para sa kanyang kaibigan. At tahimik siyang lumabas sa kanilang bahay papunta kay Samuel. Nang makarating na siya sa camp, agad niyang ibinigay ang pagkain na dinala niya para kay Samuel. At masaya niyang pinapanood ang kaibigan habang linalantakan ang binigay nito. Sa ilang sandali pagkatapos kumain, inihagis ni Bruno ang kanyang football sa loob ng bakod upang makipaglaro sana kay Samuel. Pero sa kanyang takot, mabilis na ibinalik ni Samuel ang bola habang mabilis na nagtago sa likod ng mga haligi. At sinabi niya kay Bruno na malaking gulo ito kung may tao makakapansin sa kanilang dalawa na magkasama. Samantala, si Elsa ay hindi rin matahimik sa mabahong amoy na nagmumula sa chimneys. At isang Lieutenant Cutler ang nagsabi sa kanya na ang usok ay nagmumula sa isang gas chamber na nasa camp,
at dahil ito sa mga sinusunog na mga katawan ng mga pinatay na Hudyo. Pagkarinig nito, si Elsa ay nabigla at agad na tumungo upang harapin si Ralph. Ipinaliwanag sa kanya ni Ralph na siya ay na-promote at inatasan upang pumatay sa mga Hudyo. Ngunit si Elsa ay sobrang natakot, at nagsimulang magtanong kung ano na ang nangyari sa kanyang asawa. Nang gabing yon, habang naghahapunan, si Pavel ay aksidenteng natapon ng alak habang naghahain para kay Cutler, at sa galit nito ay brutal na binugbog niya ang kawawang matanda. Si Bruno ay sobrang naapektuhan at nagsimulang umiyak sa kanyang kapatid na babae, at nagtatanong kung ang kanyang ama ay talagang mabuting tao. Isang araw habang naglalakad siya sa loob ng kanilang bahay, ay napansin ni Bruno na naglilinis si Samuel ng mga baso sa isa sa mga silid. Masaya siya nang makita niya ang kaibigan at inabutan niya ito ng pagkain, na agad namang tinanggap ni Samuel. Mabilis na kinakain ni Samuel ang binigay na pagkain sa kanya, ngunit bago pa niya ito maubos nakita siya ni Cutler na dumating doon at inaakusahan siya ng pagnanakaw ng pagkain. Galit na sinisigawan niya si Samuel, na sumagot na hindi niya ninakaw ang pagkain at yun ay binigay lamang sa kanya ng kaibigan niyang si Bruno. Lumingon si Cutler kay Bruno at tinanong siya nito. Sa sobrang takot ng bata, sumagot siya habang nagsisinungaling at sinabi sa kanya na hindi niya kilala si Samuel at ngayon lang niya nakita ito. Ngayon ay naniniwala na si Cutler na magnanakaw talaga si Samuel at inutusan siya na makipagkita sa kanya pagkatapos ng trabaho. Sa loob ng kwarto, nakonsensya si Bruno at naisip niyang nilagay niya sa panganib si Samuel, kaya nagmamadaling pumunta ito sa camp. Nang hindi nito mahanap si Samuel doon, bigo siyang bumalik sa kanilang tahanan. Pagkabalik ay nakita niya ang ilang mga tauhan ng hukbo. Pagdating sa kanilang bahay ay sinalubong ni Ralph ang mga ito at tumungo sila sa isang silid para panoorin ang isang dokumentaryong pelikula tungkol sa buhay sa concentration camp. Si Bruno ay palihim ding nanunood ng dokumentaryo at napansin na ang mga bata ay naglalaro sa paligid at ang mga pamilya nila ay masaya. Ito ay isang peking dokumentaryo na pinapakalat nila sa buong mundo, upang itago ang mga kalupitan ng mga Nazi. Si Bruno na napakabata pa upang maunawaan ang lahat ng ito, ay niyakap ang kanyang ama pagkatapos mapanood ang dokumentaryo at iniisip niya na siya ay isang mabuting tao. Pagkatapos ay tumungo si Bruno sa camp para bisitahin si Samuel. Pagdating niya doon napansin niyang may sugat ang kanang mata ni Samuel. Ito ay resulta ng parusa na ginawa sa kanya ni Cutler. Humihingi ng tawad si Bruno sa kanyang pagkakamali at sinabing magbabago siya para kay Samuel, at agad naman siyang pinatawad ng kanyang kaibigan at nakipagkamay kay Bruno. Sa kabilang banda, si Elsa ay lubhang naapektuhan ng malupit na pag-uugali ng asawa niya, at natatakot para sa kinabukasan ng kanyang mga anak habang nakatira sa paligid ng concentration camp, at nakikita ang lahat ng di makatarungang pagpapahirap sa mga Hudyo. Si Ralph ay nagpasya na ipadala ang kanyang mga anak pabalik sa Berlin. Ipinaalam niya kay Bruno ang tungkol sa pagbabalik sa Berlin, pero ayaw na niyang umalis. Sinabi ni Ralph sa kanya na sila ay aalis kasama ng kanilang ina sa loob ng ilang araw. Nalulungkot si Bruno at kaagad na bumisita kay Samuel para sabihin sa kanya na sila ay aalis. Hindi sumagot si Samuel dahil nalulungkot siya at nangungulila din siya dahil ang kanyang ama ay nawawala mula ng araw na pinarusahan siya sa kanyang nagawang pagkakamali. At upang makabawi sa kanyang nagawang kasalanan, si Bruno ay nagpasya na tulungan si Samuel na hanapin ang kanyang ama bago umalis papuntang Berlin. Napansin niya na kaya niyang maghukay sa butas gamit lamang ang mga patpat para makalampas sa mga wire. Bago siya umuwi sinabihan ni Bruno si Samuel na ikuha siya ng striped na damit para matulungan niyang hanapin ang kanyang ama. Kinabukasan hinahanda ni Bruno ang huling sandwich para kay Samuel at handa ng puntahan ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay nakiusap siya kay Elsa na pupunta siya sa swing upang maglaro sa huling pagkakataon bago pumunta sa Berlin. Pumayag naman si Elsa at hinayaan siyang maglaro sa labas, at iniisip niyang sa wakas ay makakaalis na sila sa lugar na ito. Pagkatapos kumuha ng pala ay tumakbo si Bruno patungo kay Samuel, samantalang si Samuel naman ay mayroon baong striped pajama para kay Bruno. Sinuot ni Bruno ang mga damit at nagsimulang maghukay sa ilalim ng mga kawad. Makalipas ang ilang minuto ng paghuhukay, si Bruno ay nakuhang makagapang sa loob at tumakbo sila patungo sa kampo para hanapin ang ama ni Samuel. Bumalik ang eksena kay Elsa, na napapansin na wala si Bruno kahit saan nila hanapin.
At nagsimula ang paghahanap sa kanya, kinakabahan at natatakot. Sinubukan nilang maghanap kahit saan sa bahay, ngunit nabigo silang makita ang bata. Pagkatapos habang naghahanap napansin nilang bukas ang pinto sa likod bahay, mabilis nilang pinuntahan ito upang mahanap si Bruno. Sa loob na pagtanto nila na tumalon si Bruno sa bintana ng shed, nang mapansin nila ang isang sandwich na nahulog sa ibaba nito. Pagkatapos ay nag-utos sila ng isang mabilis na search and rescue, at may tulong ng mga sniffer dogs at iba pang hukbo ng mga sundalo. Pagkatapos nagsimula silang magtungo sa gubat sa kampo sa lalong madaling panahon, si Bruno at Samuel ay pumasok sa isang hut at nagsimulang maghanap para sa kanyang nawawalang ama. Kasabay nito isang grupo ng mga sundalo ang dumating doon at inutusan ng lahat sa loob ng kubo na pumunta sa labas. Ngayon ang dalawang bata ay nakulong sa pagitan ng grupo ng mga lalaki at napipilitang maglakad sa direksyon kung saan sila pinapapunta. Parehas ang suot ni Bruno na damit at walang makapagsasabi na siya ay hindi isang Hudyo, at dinadala ang mga bilanggo sa isang silid kung saan inuutusan silang tanggalin ang kanilang mga damit. Samantala si Ralph ay nahanap ang damit ni Bruno sa labas lang ng bakod at napagtanto na ang kanyang anak ngayon ay nasa loob ng kampo, at mabilis siyang pumasok sa kampo at inutusan ng kanyang mga opisyal na hanapin ang kanyang anak. Hinablat ni Elsa ang damit ni Bruno at nagsimulang umiyak at sumisigaw ng kanyang pangalan. Samantala sina Bruno at Samuel ay pinapasok sa isang gas chamber na hindi alam kung ano ang mangyayari hanggang sa ibuhos ng isang sundalong Nazi ang makamandag na gas sa loob. Habang ang ibang mga Hudyo ay kinakabahan at takot na takot, sina Bruno at Samuel naman ay magkahawak ang mga kamay dahil hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos hindi mahanap si Bruno sa buong lugar, napagtanto ngayon ni Ralph na kasama ang anak niya sa nagaganap na mass execution at umiiyak na lumalabas habang sinisigaw ang pangalan ng kanyang anak. Sa kabilang banda si Elsa at si Gretel ay narinig ang mga iyak ni Ralph, na nagpabagsak kay Elsa sa kanyang mga tuhod at umiiyak sa kawalan ng pag-asa. Ang gas chamber ay tumahimik na nagpapahiwatig na lahat ng mga bilanggo kasama sina Bruno at Samuel ay patay na. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!